Good morning po muli sa inyo lahat mga kapatid. Ngayong umaga po tayo ay magpapatuloy sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. At ating patuloy na sisimulan ang ating araw na ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. So, ngayong umaga po, yung ating patuloy na tatalakayin ay yung serye ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon mula sa Ephesians chapter 6. So, noong Tuesday morning, itinalakay na natin yung Armor of God part 1. At ngayon naman po, ang ating topic ay Armor of God part 2. At ang ating Bible verse sa umagang ito ay atin namang masusumpungan dito sa Ephesians chapter 6 verse 15. At ganito ang sinasabi ng ating Panginoon: isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Salamat at purihin ng Panginoon sa ating pagbasa ng kanyang mga banal na salita. So, ngayon po ay another armor of God, yung mga baluti na ipinagkaloob ng Panginoon ating pagbubulay-bulayan. Dalawa muli na baluti ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy na taglay ang katagumpayan sa ating pagharap sa ating kaaway. Ang wika po
Kahit isuot ng sundalong Romano ang kanyang sinturon at ang kanyang baluti na ating natalakay noong Tuesday morning, kung hindi naman niya suot ang kanyang sapatos na pandigma, hindi pa rin siya pwedeng makipaglaban. Ang wika nga po, nakakita na ba tayo ng sundalong nakipaglaban ng nakayapak? Hindi ba ang mga sundalo ay laging naka-combat shoes? So, sa ating mga militar, sa ating mga sandatahang hukbong sandatahan, so may mga combat shoes, bagamat yung iba ay may mga reklamo na butas na, sira na, pero mahirap yatang lumaban sila nakayapak. So kaya pinagtitiisan na kahit na ang kanilang mga combat shoes ay mga sira na at mga butas na. So sa mga nakikinig, baka merong gustong mag-sponsor o mag-donate ng mga combat shoes sa ating mga hukbong sandatahan, welcome po ang bawat isa sa inyo. Ang sabi nga po dito sa ating pagbubulay-bulayan, may dalawang mahalagang gamit ang sapatos ng sundalong Romano. So una, ang mahalagang gamit ito ay for protection. Uso noon ang pagtatanim ng matutulis na kahoy sa lupa. Ito ang landmines nila noong araw. Kahit gaano kagaling ang isang sundalo, kapag nasugatan siya sa paa, ay wala na siyang silbi. So ganun pala po ang kanilang ginagawang mga estratehiya. Kaya pag nayapakan nila yung mga matutulis na bagay, ay mahirapan na ang isang sundalo dahil may sugat na sa paa. Kahit naman sa panahon natin ngayon, kapag ang ating paa ay injury, talagang napakahirap kumilos. Pangalawa po, ng magandang gamit ng sapatos sa mga sundalong Romano, bukod sa for protection, for stability. Bukod sa makapal na swelas, ang sandalyas ng sundalong Romano ay may mga pangkapit na metal na kumakagat sa lupa na parang ngipin sa talampakan ng football shoes upang hindi siya madaling madulas. So may spike, may mga spike. Sabi nga po, can you imagine kung habang nakikipag-espadahan ng isang sundalong Romano, siya'y nadulas, yun na ang kanyang katapusan. Kung kailangan ng sundalong Romano ang sapatos ng pandigma, lalo natin kailangang magsuot nito, mga kapatid, sapagkat maraming tinik, maraming bubog, maraming matutulis na bato sa ating mga dinaraanan. Ang sapatos na ito ay ang magandang balita. Ito'y walang iba kundi ang pagtanggap sa atin ng Diyos bilang mga kaibigan dahil sa ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Roma 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Diba, kalulungkot. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ang buhay. Ang wika nga po, through Christ, we are at peace. We are reconciled with God. Kaya salamat sa ating Panginoon sapagkat hindi na tayo kabilang bilang mga kaaway. Di po ba? Ngayon, tayo ay kabilang na bilang kaibigan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. Kaya magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod at pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mabuting balita na tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay natin ito upang harapin ang iba't ibang mga pagsubok ng buhay, maging ng mga inihanda ng ating kaaway upang tayo ay malupig. Sabi nga po sa ating Bible verse sa 6:15 ng Ephesians chapter 6, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Kapag suot natin ang panyapak,
ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. Nangangahulugan po na ito ay naibigay na natin sa Panginoon ang ating buong tiwala at pag-asa. Kapag nasa Panginoon na ang ating buong tiwala, walang bagay na hindi natin makakaya. Sabi nga po sa Romans 8:37, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kapag nasa Panginoon na ang ating buong tiwala, ang tagumpay ay sa ating mga kamay. 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nasa Panginoon na ang ating buong tiwala, hindi na makapananaig sa atin ang sanlibutan. Kapag tayo'y nasa ganito ng kalagayan ng buhay espiritual, kapag nararanasan na natin ang ganitong pakikipag-isa sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, maaari na nating ipangaral ang magandang balita ng may buong katapangan. Kasi nadama na natin yung ating bunga ng ating paglalagak ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya tayo ay makakahayo, makakapag-share ng Word of God, makakapangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoon na katulad ng ating tinanggap na sa ating pagkakatanggap ng pakikinig ng mga salita ng Panginoon Diyos, tayo ay hindi nakaaway ng Panginoon, kundi kaibigan. At dahil sa tayo ay nanampalataya at nanalig sa Panginoon, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. So dapat din po itong malaman at mabatid ng ibang mga kasama natin sa bahay, kasama sa work, mga taong nakakasama natin sa ating komunidad na mayroong Panginoon na nagbibigay ng buhay na walang hanggan mula sa kanyang magandang balita. Isa lamang ang makapag-aalis ng ating takot, at ito ay ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating batayan talata o teksto ay nagbibigay ng katiyakan na sa gitna ng ating pakikibaka ay naroon ang panloob na kapayapaan, ang inner peace that cannot be taken away from us. Dahil sa pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, mayroon na tayong panloob na kapayapaan sa harap man ng kaguluhan. Peace is not the absence of troubles. Peace is the presence of God in Jesus. Salamat sa kapangyarihan ng kaloob ng Panginoon sa atin. Dahil sa ating pagtitiwala ay nagkaroon tayo ng tapang at kahandaan na ipangaral ang magandang balita ng pagligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mga salita na pinagkaloob sa amin. At dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming gamitin at kami maging channel of blessing sa iba, lalo na po sa pagbabalita ng kaligtasan na katulad ng aming naranasan. Sa umaga din to, Panginoon, patuloy kong dinadalangin ang aking mga kapatid na papasok sa trabaho at ang iba'y papasok sa paaralan. Lord, patuloy niyo pong palakasin ang kanilang mga pangangatawan o pumagawa nila ang kanilang mga duties and responsibilities sa work and school, at ang iyo pong pag-iingat ay maranasan ng aking mga kapatid. Diyan din po, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, bata man o hanggang sa kalalagayan ng mga matatanda at anumang uri ng pisikal na karamdaman. Ang aming Panginoon Diyos ay dalangin ang iyo pong mayamang paghipo at pagbe-bless sa kanilang mga gamot na iniinom ay patuloy na makapagdulot ng kagalingan at kalakasan. Salamat po, Panginoon. Muli po, i-bless niyo po ang buong araw
ng bawat isa sa amin na ngayon ay nagsama-sama sa pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Muli po a friendly reminder sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod.